sa may balak na mag-apply ng family driver, okay rin. Okay rin. Wala rin problema. Depende na lang sa amo. Kahit pangit yung amo, basta marunong kang makisama, okay rin. Ayan. So, Girls, you're weird. Okay. itanawa man. Ayan. Hello guys, good morning. Good morning. Today is Monday. July 15. Yan. So, ngayong araw na to guys, gagawa tayo ng video. Anong pinagkaiba ng family driver saka driver sa kumpanya o sa labas. Okay? So, naisipan ko lang tong gawing vlog na to dahil wala akong magawa ngayong araw na to. Hindi lang ngayong araw, simula nung wala nang pasok dito, talagang madalang lang akong lumabas, mag-drive. Kasi isa akong family driver. So walang pasok yung mga bata. So yung amo ko na lang yung pinag-drive ko sa trabaho. Pero kung minsan, hindi lang minsan, madalas yung amo ko na nag-drive ng sasakyan kasi isa lang yung sasakyan namin. Kaya wala, dito lang ako sa kwarto. Walang magawa. Nakakatamad namang lumabas, gagala, kasi wala tayong sasakyan. At kung gusto mo rin gumala, taxi. So, balikan, taxi, nasa 60 real. So, 60 real, nasa magkano na yon? Kung yung 100 is 1.5, 100 is 1.5, kalahati, 50 is 750. 750 o palagay natin nasa 800 yung pamasahe mo pa lang pag gumala ka. Yun lang, gala lang yun, 800. Taxi, balikan. Kung kakain ka pa, kung may mabili ka pa doon kahit konti, so palagay natin 1,000. 1,000 yung gastos mo pag lumabas ka. Kaya mas maganda lang dito na lang sa bahay. At least dito sa kwarto, pahiga-higa, paupo-upo, YouTube, libre naman wifi, tapos naka-aircon pa. Kaya yan. So ngayon guys, gagawa tayo ng video tungkol sa anong pinagkaiba ng family driver saka company driver. Ito, based lang to sa experience ko. Kasi first time kong magtrabaho na family driver. Kasi nag-abroad ako dati since 1998 hanggang 2009. Yung trabaho ko sa labas, restaurant lahat yun. Kaya first time ko magtrabaho sa loob ng bahay, family driver. Yeah. So, sa family driver, pag umaga, gigising ka ng umaga kasi maglilinis ka ng sasakyan, ipiprepare mo yung sasakyan kasi yung mga bata papasok 6:30 papasok yung mga bata. So maglilinis ka ng sasakyan, so depende sa'yo kung anong oras ka gigising. Yung kasama ko dito, kasi may kasama ko dito, nagigising ang alas 5 yung gising niya, tapos naglilinis ng sasakyan, naliligo, kumakain, tapos
ganyan din yung sa akin. Pagdating dito ng pagdating ng mga 6:30, andyan na kami sa labas. Waiting na, nasa sasakyan na kami, waiting na kami sa mga bata na papasok. So, 6:30 yun. So, ang doon is, kasi yung pasokan nila dito is nasa 7 o'clock. 7 o'clock, 7:20 yung pasok ng mga bata. So, kailangan mga 7 andun na sila. So, pag isa lang yung inatid mo sa school, isang school lang, okay yon. Pero kung minsan, kagaya ng sa akin, dalawang school yung hinatid ko. So, 6:30, hatid ko yung isa sa eskwelahan, balik ako dito, ibang eskwelahan na naman. Kasi yung schedule ng isa is mas, tawag dito? Mas late ng konti compare sa isa. So, yan ang ginagawa ko. So, pagdating ng mga 7:20, tapos ko na yan sila ihatid sa school. So, ang ginagawa ko, kasi yung sa akin baliktad, so 7:20 andito na ako sa bahay. Ang ginagawa ko, doon pa lang ako maglilinis ng sasakyan. Lilinisan ko yung sasakyan, tapos kakain ako, tapos hintayin ko yung amo kong babae na ihatid ko sa opisina. Ganon yung schedule ko. Kasi isa lang yung sasakyan namin. Isa lang. So, hindi pwedeng yung amo ko yung magdadala ng sasakyan kasi nga walang magsusundo sa mga bata. So, ganyan. Kasi hindi ako naglilinis sa umaga. So, nililinisan ko pagkatapos kong yatid yung mga bata kasi at least mas maganda na yun makita ng amo na malinis. Di ba? Kasi yun talaga yung amo natin eh. Kaya talagang yun ang yun talaga yung sinasadya ko talaga para at least alam ng amo na malinis. So yun, pagkatapos kong mahatid yun, mga palagay natin mga 9:30, andito na ako sa bahay, wala akong gagawin. Maghihintay na ako ng susunduin ko na yung mga bata sa hapon. So pag company driver ka naman, sa experience ko, based sa experience ko dati, yung mga driver sa Pizza Hut, sa restaurant, may schedule sila. So, kung ano oras magpasok mo sa restaurant, doon ka rin yun din yung time nagigising ka. Tapos, ganun din, dilinisan mo rin yung sasakyan mo, pero nasa store ka. Diba? Dilinisan mo, tapos sarado pa naman yung store. Kung minsan, tumutulong doon sa loob ng restaurant. Kung anong maitulong niya doon. Tapos, yun, pagdating ng open na ng store, yun na yun. Dire-diretso na yung delivery nila. Deliver doon, balik, deliver doon, balik, deliver doon. Yan. So, ganun lang ginagawa ng driver sa company. Sa naman, yung sa pamilya naman, pagdating ng hapon, sa hapon naman, susunduin na yung mga bata, mga 2 o'clock. Tapos sundo, yung amo naman, mga 5 o'clock, sunduin din. Pagkatapos nun, so, parang isipin mo, wala ka ng trabaho. Pero hindi rin natatapos dun. Kasi, pagkatapos mong sunduin sila lahat, andito ka na sa bahay, nagwawalis-walis kami dito sa paligid, okay lang yun. Parang, hindi naman mahirap na trabaho yun. Walis-walis, pero, waiting ka pa rin. Waiting ka pa rin sa mga amo mo, sa mga bata. Baka aalis, baka may pagbibili, kung anong gagawin nila na kailangan ng driver. So, kagaya na sa akin, waiting ako hanggang 11. So, hindi talaga ako natutulog hanggang 11. YouTube, ganyan lang ginagawa ko dito, higa, YouTube. Hanggang 11 yon. Pagdating ng 11,
sigurado na 'yun, wala nang hindi na tatawag 'yun na papabili o ano, kasi matutulog na 'yun, matutulog na 'yun, gano'n 'yun. So kung minsan yung amo ko, ah, mga 8 o'clock lalabas, hindi na ako tinatawag na magda-drive sa kanya. So pag ganong oras na lalabas ng amo ko, sure ball na 'yun, puwede na ako matulog kasi gabi na 'yan babalik dito, kaya okay na 'yun. So hanggang 11 talaga ano pa kami, gising pa, saka pa kami matutulog. Whereas sa company driver naman, so kung anong oras yung out nyo, out na talaga yun. Talagang wala nang pakialam yung store doon. Talagang uwi ka na, pwede ka nang gumala kung anong gagawin mo. At least may time ka, di ba? So depende sa oras ng company driver. Kung minsan merong, kagaya sa amin dati, merong broken time. So, pagdating ng broken time, alas 3, out na, pabalik alas 7. So, meron kang 4 na oras na bakante na pwede, kaya mong gawin kung saan mo gustong pumunta, pwede. Kasi nga, wala nang pakialam yung store doon, yung company walang pakialam doon. So, ganun yun. Kaya kung minsan mahirap din yung family driver dahil nga yun lang naman yung mahirap sa family driver, yung oras mo talagang hanggang madaling araw. Pero kung minsan nga 11 tulog na ako, sa site ko okay lang, yung amo ko ganyan. Pero yung kasama ko dito, ah kasi yung anak ng amo niya is binata na, kung minsan madaling araw, ah, tinatawagan pa siya. Tulog na. Tinatawagan pa siya na sunduin daw yung yung lalaki. Madaling araw na yun, 2, 3. Kaya kung minsan hirap din, tapos gigising pa siya ng alas 5. Kaya palaging kulang sa tulog yun. Yung sa akin naman, at least kahit paano, pagdating ng 11, sure ball na yun. Hindi na mag-ano yung amo ko. Tulog na yun. Kaya at least. So, pero kung titingnan mo naman, sa trabaho naman, hindi naman magaan lang ang trabaho ng pag dito sa family driver. Wala ka namang gagawin eh. Kagaya ng sa akin, parang nag-iisip nga ako kung sasahuran ba ako ng amo ko, hindi. Kasi nga wala rin akong ginagawa. Pero araw-araw ko siyang inaabangan sa labas pag papasok siya. Kaya lang, pag lumabas na sa pintuan, sasabihin niya na siya lang magdadala ng sasakyan. Kaya wala na. Tambay na naman dito sa Kaya yun. So, wala. Okay rin yung family driver. Ano lang, depende lang sa amo. Depende lang sa amo kung mabait or hindi. Yung sa akin, maldita, pero hindi pa naman ako na-strike ng amo ko na talagang asing galit na galit. Hindi pa naman. Pero yung doon sa loob na mga katulong, na-strike ka na ng amo ko, talagang ang pangit na mga salitang pinagsasabi. Sabi nga ng katulong doon na kasama ko, sinabi na tumatanggap lang daw ng sahod na walang ginagawa. Kaya yun din ang naisip ko sa akin, baka yun din ang sasabihin sa akin na ganon. Pero sa akin naman, iba naman kasi nga pagdating sa umaga, inaabangan ko talaga siya na ipagmaneho siya, pero siya mismo nagsasabi na hindi. Tapos on call naman ako hanggang 11 gising pa ako, baka tumawag, kaya wala siyang masabi. Pero nakakatakot kasi nga talagang sobra pagmaghali talaga. Kahit nga yung anak niya, maliit pa, grade 1, hinila, hindi sa kamay hinawakan, sa paa. Kinaladkad sa paa. Kinaladkad paakyat sa taas. Kaya talagang sadista. Ayan. So hanggang dito na lang. So sa
sa may balak na mag-apply ng family driver, okay rin. Okay rin. Wala ring problema. Depende na lang sa amo. Kahit pangit yung amo, basta marunong kang makisama, okay rin. Ayan. So hanggang dito na lang muna yung vlog. Bye-bye.